Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Bago po ang lahat, gusto po muna batiin si Tito Aben happy birthday, tsaka po si Mr. Richen De Castro. Hello po sa inyo. Natuloy po natin yung ating talakayan po patungkol sa Revisiting the Cross. So ngayong Holy Week season po ay binibisita po natin yung ginawa ng Panginoong Jesucristo 2,000 years ago para po iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan at bigyan tayo ng bagong buhay, bagong direksyon na nakakalugod po sa ating Diyos. Now, dito po sa devotion po natin ngayong umaga, atin po pag-aaralan yung nung ang ating Panginoong Jesucristo ay nandun na sa Garden of Gethsemane at siya ay malapit ng dakpin, litisin at eventually ipako po doon sa krus. Now, ito po yung usapan nila ng ating Diyos Ama. Nananalangin po siya sa Garden of Gethsemane at sabi niya po, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. An angel from heaven appeared to him and strengthened him. And being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. Ito po ay matatagpuan sa Luke chapter 22, 42 to 44. Ito naman po ang sabi sa Tagalog. Sabi niya, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ito po yung kopa o saro ng pagdurusa. Sabi niya, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim. At pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. So ang ating Panginoong Jesucristo po during this time, makikitaan po natin ang yung pagiging tao niya. Yung Diyos po nagkatawang tao. Ang Panginoong Jesucristo, bagamat siya'y Diyos, pinili niyang maging isang tagapaglingkod. Nakatulad natin, isang tao. At yung pagiging tao niya po, hindi po excuse yung hindi ibig sabihin hindi siya maghihirap Talagang fully human. Meron talagang pagdurusa. Just like, how we feel suffering. Ganun rin po yung kanyang nararamdaman. Yung merong impending suffering na dadanasin siya. During this time pa lang, gabi pa lang, na-experience niya na yung sobrang tindi ng stress. Sobrang tindi ng siguro yung kaba ng Panginoong Jesucristo, sobrang tindi. Kasi dadanasin niya yung paghagupit, halos luluray-lurayin yung kanyang katawan kinabukasan. So yung unang katuruan po natin ngayong umaga, Jesus experienced, ito po ay medical term, hematohydrosis, as He carried the sins of the world. So sabi po rito sa mga talata, habang nananalangin siya ng mataimtim, sinasabi niya, Ama ko, kung maaari lang, hindi ko danasin ito, pero hindi ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang kalooban mo ang masunod. So habang nananalangin siya ng mataimtim, sabi po sa mga talatang ito, pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. So possibly po, most likely, ito yung naranasan ng Panginoong Jesucristo. Sabi po rito, hematohydrosis is a very rare condition in which a human sweats blood. Ano po yung cause po nito? It's a condition in which capillary blood vessels that feed the sweat glands rupture. Yung maliliit na ating mga ugat nagpuputukan, causing them to exude blood. So yung pawis talaga ng Panginoong Jesucristo, naghahalo yung sweat tsaka yung dugo, yung pawis at dugo, occurring under conditions of extreme physical or emotional stress. So ang ating Panginoong Jesucristo, during that night, habang nananalangin siya, talagang ramdam na ramdam niya yung suffering, yung emotional stress, yung dadanasin niya kinabukasan. At hindi ho madali sa Panginoong Jesucristo yung dinanas niya. Yung dadanasin niya at dinadanas niya during this time. He experienced hematohydrosis as he carried the sins of the world. Kanya pong pinapasan ang kasalanan ng buong mundo during this time. Kasalanan po
ninyo at kasalanan ko at kasalanan nating lahat. Bakit niya po ginawa ito? Bakit po sinasabi niya sa Diyos Ama, Ama ko, kung maaari lang, alisin niyo yung sarong ito na paghihirap sa akin, pero not my will but your will be done. Bakit sinasabi ng Panginoon Jesucristo na kung maaari lang, alisin niyo sa akin to? That shows how human He is. Talagang tao ang Panginoong Jesucristo, Diyos na nagkatawan tao na nasasaktan. Kaya Lord, kung maaari lang, alisin niyo yung paghihirap na to. But at the same time, nandun yung prayer na, not my will, hindi kalooban ng laman ang masunod, kundi kalooban mo. Bakit po? Because there's no other way for us to be saved. Dahil minahal tayo ng Panginoong Jesucristo, minahal ka niya, minahal niya ako, and there's no other way for us to be saved. Kailangan niya talagang suungin yon. Dahil po sa pagmamahal niya sa atin. So, He carried the sins of the world. Na-experience niya yung ganong katinding emotional stress na dugo na yung kanyang paawis. And number 2 po, our salvation is free for us, but costly for Jesus. Madalas po nating sinasabi, salvation is a free gift. Totoo po yan. Salvation is a free gift. It's by grace, ibinibigay sa atin ng Diyos. Libre, walang bayad, hindi pinagpapaguran, hindi pinaghihirapan. Hindi po siya price na kailangan mong magtrabaho, kailangan mong magsumikap para makamtan yung price. Ang kaligtasan po, sabi po sa Biblia, it's a gift, libre. Ayon lang sa kagandahan loob ng Diyos, ibinibigay niya sa atin. Pero para po sa Panginoong Jesucristo, that free gift of salvation is costly. Napakatindi po ng ibinayad ng Panginoong Jesucristo para maibigay yung free gift na yun, para maging libre yung salvation sa atin. It was costly for Jesus. Ano po ang dinanas ng Panginoon? Suffering. Si Jesus yung nagtrabaho, nagsumikap, pinagpaguran yung ating kaligtasan para po maibigay sa atin ang libre. Just imagine that, yung mga magulang nga lang natin pag nagsumikap, nagtrabaho ng husto, ginawa nilang lahat, nagbenta ng kalabaw, ng baka, ng lupa para mapag-aral yung mga anak. Tapos minsan yung mga anak, nagpapariwara, no? Mga taga Mindoro kasi ako, no, sa probinsya. Ganun talagang todo sakripisyo para sa mga anak sa Manila makapag-aral. Pero kung isipin mo mabuti, pag yung mga kabataan na winaldas lang yung allowance nila, hindi nag-aral ng mabuti, ang sakit-sakit sa magulang, no? Isipin niyo po sa ating Diyos, minsan parang we take that blessing for granted. Porke libre natin kinuha, minsan parang natitake for granted na natin minsan nababaliwala natin. At ang Panginoon Jesucristo po, isipin niyo po, nagsakripisyo ng husto para maibigay sa atin ng libre yon. Para magkaroon tayo ng bagong buhay, bagong kinabukasan. Huwag po nating baliwalain yung gift of salvation na binigay sa atin. And number 3 po, Jesus' prayer in Gethsemane is humanity's greatest prayer. Dahil po si Jesus Christ, He is God who became fully human. At yung humanity niya, yun ang panalangin niya, Father, not my will but yours be done. Ito rin po yung greatest prayer natin. Lord, not worldly comfort. Sarap ng worldly comfort, comfort dito sa mundong ito. Pero not my will but your will be done. Minsan dadanasin po natin yung mga ganong bagay, no? Alang-alang sa ating paglilingkod sa Panginoon, talagang i-give up natin yung worldly comfort. And pakatandaan po natin, our greatest prayer is the prayer of Jesus in the Garden of Gethsemane. Father, ang daming tukso, ang daming comfort dito sa mundo. Pero alang-alang sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, na siyang namatay at nagdusa para sa atin. Nawa, ito rin ang maging panalangin natin. Father, not my will, but your will be done. Bilang application po sa mga talatang ito, number 1, let's revisit the Garden of Gethsemane. Atin pong bisitahin ang hardin ng Gethsemane kung saan nanalangin ang ating Panginoong Jesucristo. Isipin natin kung anong ginawa niya doon sa hardin na yon. Pagpasalamat natin kasi yun ang prayer ni Jesus Christ. Bagamat meron siyang paghihirap na dadanasin, sinabi niya, Father, kung pwede lang,
Hindi ako magmamatay sa krus, hindi ako magdusa, hindi loray-lorayin yung katawan ko ng mga sundalong Romano. Kung pwede lang, hindi ako mamatay doon sa krus. Kung pwede lang, hindi ko suotin yung koronang tinik. Kung pwede lang. But not my will. Hindi ang kalooban ko masunod, kundi ang kalooban ninyo. Pagpasalamat natin, bisitahin natin ang Garden of Gethsemane, kung saan yung salvation natin ay naroroon, pinagpapaguran ng ating Panginoong Jesucristo. Let's revisit the Garden of Gethsemane this season. Alalahanin natin na si Jesus Christ, nirepresent niya tayo doon sa Garden of Gethsemane. Nirepresent niya tayo doon sa krus at pinagtagumpayan niya yung krus ng Kalbaryo sa ikaliligtas natin. Number 2 po, let's live worthy of the suffering of Christ. Mamuhay po tayo ng worthy, karapat-dapat sa pagdurusa ng ating Panginoong Jesucristo. Again, para lang po yung mga magulang natin na nagsakripisyo po sa atin. Gusto nating ibalik sa ating mga magulang yung pagsasakripisyo nila. Gusto rin nating magsakripisyo para sa kanila. Gusto rin nating maging matagumpay tayo alang-alang sa pagsasakripisyo nila. Gusto natin maibalik kahit ng pasasalamat. At we honor our parents dahil sa pagsasakripisyo nila. How much more sa ating Panginoong Jesucristo? Kung yun nga, nararamdaman natin sa magulang natin pag nagsakripisyo sila sa atin, parang gusto rin natin yung pagsasakripisyo nila hindi masayang. How much more sa ating Panginoong Jesucristo na ibinigay niya yung sarili niyang buhay alang-alang sa atin. Na nagpawis siya ng dugo, literally. Blood, sweat, no? Talagang siguro dripping. Talagang tumataga sa kanya alang-alang sa atin. Now, let's live worthy of the suffering of Christ. Mamuhay po tayo ng karapat-dapat, ng ayon sa pagdurusa ng ating Panginoon Jesucristo. Maibalik natin sa Kanya yung ginawa niya para sa atin sa pamamagitan ng pagbabago ng ating mga buhay, sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya, sa pamamagitan ng pagsamba at pagpupuri at pagpapasalamat sa Kanya, sa pamamagitan ng buhay na inaalay natin para sa Kanya. Let's live worthy of the suffering of Christ. And number 3 po, let's pray the greatest prayer. Ipanalangin po natin yung pinanalangin ng ating Panginoong Jesucristo. Lord, not my will, but yours be done. Alam niyo po yung laman natin, gusto ng laman natin, worldly comfort. Comfort na ibibigay sa atin ng mundo. Comfort na ibibigay sa atin ng, minsan, ng diablo, no? Yung mga tukso, mga masasarap na bagay, mga comfortable na bagay. And sometimes when we are too comfortable, ayaw na nating umalis doon sa comfort zone natin. Kasi po yung paglilingkod sa Panginoon, that's getting out of your comfort zone. Minsan yung pagsunod, o madalas, yung pagsunod sa ating Panginoon Jesucristo, it's getting out of your comfort zone. Kaya po, dapat po, nararapat lang po na ipanalangin natin yung panalangin ng ating Panginoon Jesucristo. Lord, not my will. Hindi will ng flesh ng laman na gusto puro comfort, but your will be done. Yung kalooban niyo yung masunod. So pray the greatest prayer and give up worldly comfort. I hope ito po ay mangyari sa atin, no? Minsan may mga comfort tayo na gustong ipag-give up sa atin ng Panginoon in order to serve God better. So let's pray this prayer. Alalahanin natin, let's revisit the Garden of Gethsemane. Alalahanin natin ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Sariwain natin yung panalangin na ito na unang ipinanalangin ng Panginoong Jesucristo at maging panalangin natin upang maisuko natin yung comfort na ino-offer sa atin ng mundo. Now, para po sa ating discussion, what comfort are we willing to give up for the glory of God? Anong comfort, worldly comfort, ang kaya natin or are we willing to give up for the glory of God? Isama po natin ito sa ating mga discussion, sa ating discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, Lord Jesus, you left the comfort of heaven and became fully human just to save us. You saw how destitute we are. Nakita nyo, Panginoon, wala kaming future, kawawa kami, we are doomed to destruction. You saw that we are doomed to eternal separation from God. You carried the burden of my sins and nailed them to the cross
so that I may have a new life. So Lord, empower me to live worthy of your suffering. Enable me to give up worldly comfort in order to serve you better. From now on, let me pray the greatest prayer. Father, not my will, but your will be done. Amen and amen. Ako po ay nagpapasalamat sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Brother Rolly. At hello po sa inyo na mga taga UAE, mga Pilipino po na sumusubaybay sa atin mula UAE. At kung meron po ay natutunan sa devotion na ito, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.